sitwasyon, They expect sown more into than your you heart. expect. The more that you sow many of God's promises in your heart, the more that you're gonna reap and experience those promises of God, and you can say, truly, God is a faithful God. God is a powerful God. God is a real God. He is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Let us praise God in the life of our beloved Pastor Walter Sabor. Yes, to the King of Kings and to the Lord of Lords. Everybody, yes, we praise your name. We glorify your name. Forever we declare that you are King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Thank you, Holy God. Oh, what a wonderful moment, Lord, that we are here gathering together to praise you and to worship your name. This is a great privilege for us, O God. Forever, as long as we live, hanggat kami po ay may buhay, may hininga, wala pong ibang mamutwawi sa aming labi kundi ang pasasalamat sa iyong kabutihan. Wala pong aksidente, O Diyos. Kung kami po ay naririto, anuman pong uri ng aming pong pagkasilang, ito ay plinano mo sa mulat mula pa. Kaya't ito po, O Diyos, ay aming kinikilalang napakalaking pribilehiyo sapagkat nasilayan namin ang kagandahan ng iyong gawa, ng iyong nilikha, ng iyong kabutihan. You created us, O God, so that we can enjoy your goodness. And you created us to be loved by you. Kaya't sa bawat araw po ng aming buhay, ang aming pong kagalakan ay ang sumamba sa iyo, ang magpuri sa iyo, ipatotoo sa lahat ng tao na ikaw ay mabuting Diyos at sa iyo masusumpungan ang tunay na buhay. We trust in you, Lord. We glorify your name. And thank you, Holy Spirit, for today you teach us to put our trust in you in everything, Lord God, of our lives. Ano mang bagay na aming pong kinakaharap, aming pinagdadaanan, ang aming pong pagtitiwala ay patuloy na mailagak sa iyo. Buhay ang aming pong tiwala sapagkat mapagkakatiwalaan ang iyong katapatan sa amin. Salamat, Panginoon, and salamat, Holy Spirit. To you all the glory in Jesus' name. Amen. Praise God. Yes. Pwede bang pagpumalakpak-palakpak talaga na totoo? Praise God. Amen, amen. Glory. Okay, we can all be seated in the presence of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, salamat at narito ka. Amen. At ang ating pong ito ay isang napakalaking pribilehyo. Alam nyo, maaaring yung iba ay naranasan po na hindi po sila sumimba ng mga ilang buwan or yung iba inabot ng taon, ano? At if they gonna compare themselves or their life nung sila po ay in relationship with God at ngayon na nung sila po ay napalayo sa Panginoon, magulo po ang buhay. Kasi ako mismo naranasan ko yan eh. Wala pong direction ng buhay. At doon ko po, yung pong sinasabi ko na money cannot give you such joy, or you can say that everything is vanity kapag ikaw ay hiwalay sa Panginoon. So naranasan ko po yan. And also naranasan po yan ni Solomon. Kaya sabi ni Solomon, vanity, vanity, everything is vanity. Sa Tagalog, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya ang kanyang konklusyon sa kanyang pong sulat sa Ecclesiastes ay, sa panahon ng iyong kabataan, kilalanin mo ang Diyos at paglingkuran mo siya. Sapagat ito ang kabuuan ng buhay o pagkatawag, pagkasilang ng isang tao. So ibig sabihin,
Bakit sa panahon ng kabataan? Bakit hindi sa panahon na matanda ka na at naghihingalo, doon ka na lang dapat tumawag sa Panginoon? Kasi nga po, ang enjoyment ng buhay, ang tunay na kagalakan ng buhay, ay yung pong tao na naglilingkod sa Diyos. At ang pinakamasaya, pinakamagandang panahon na makilala ng isang tao ang Diyos at ma-enjoy niya ang kanyang buhay ay sa panahon ng kanyang kabataan. Sabagat sa panahon ng kabataan niya, marami pang mga taon na ma-enjoy niya ang presensya, ang pagsama ng Diyos habang siya nandito sa lupa. You can only enjoy life here on earth if you are living with God. You understand what I'm talking? You can only enjoy life here on earth when you are living with God. If you live even in any prosperity apart from God, there's no satisfaction and there's no such enjoyment. There's no such success. There's no such prosperity. There's no such life to the full, or there's no such fullness of life if you are apart from God. Amen? Glory. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Okay, so today we're going to talk about trusting God. Sabihin nga natin, I trust in the Lord. Madaling sabihin yung I trust God, pero yung pong magtiwala sa panahon na kailangan mo magtiwala ay medyo nawi-wave ang puso, pananampalataya, relasyon ng tao sa Diyos. Like for example, sa panahon na sila po ay dumaranas ng sakit, can you trust God when you are in sickness? Can you trust God when you are in crisis? Can you trust God when you are in financial trouble? Can you trust God if you are in, there is trouble in your family, in relationship, or anything that is happening? Like for example, may purong mga sudden na nangyayari sa buhay po natin. Can you put your trust in God? Sa panahon ng digmaan, sa panahon ng pag-atake ng kaaway, can you trust God that He can save you in times of troubles? Well, madali pong sabihin, but you know what? If God's Word and you know your God, kapag kilala mo ang Diyos mo, yung sinasabi natin na I trust God, yan po yung katotohanan na ating pong may papamuhay. And this morning, trusting God for greater things, ang isa sa pinaka-problema ng maraming tao at dahilan kung bakit sila hindi makalapit sa Diyos dahil wala silang panahon sa Diyos, at yung iba naman na nasa Diyos ay napapalayo sa Diyos, is because of finances. Sabihin nga natin, finances. Ang finances po ay marami pong idinudulot na kagulumihanan. May pagkahiwa-hiwalay, pagkawatak-watak, pagkasira, pumapatay, nagkakaroon ng digmaan because of finances. At ito po yung nangyayari dahil ang sabi po ng Bible, there is a spirit connected to treasure or to finances. And that is the spirit of mammon. And this spirit is evil spirit. Kaya kapag ang tao po ay connected ang puso niya sa mga bagay na ipinapahalagahan ng tao like finances, mamahaling bato, diamante, or anything in this world na talagang pinapahalagahan ng tao, at yung iba, higit nilang pinapalagahan kesa sa Diyos na lumikha sa kanila, if your heart is connected with that because you love that thing, then there's trouble. Handa kang pumatay, handa kang humiwalay, handa kang gumawa ng anuman na paghihigante o anumang bagay, makamtan mo lamang o di kaya wag lamang mapawala o mawala sa iyo yung isang bagay na minamahal mo. Dito po sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with small things can also be trusted with big things. Kaya po,
Yung pong nagsasabi na maliit lang naman ito, if you are not trusted in small things, it's spoken here, then you cannot be trusted in big things. Hindi po yung, pag malaki na po yung pera ko, saka ako magiging tapat. Pagka malaki ng pera ko, saka ako pupunta sa church. No. O kaya saka ako magkukumit sa Lord kapag ka malaki na yung pera ko, o kaya pag mayaman na ako. O kaya pagka nagkasasakyan ako, o kaya siguro kapag ako'y nagtatrabaho na, may negosyo na, at kumikita na ng malaki, ay saka ako makapag-commit sa Panginoon. Kapatid, if you cannot be trusted with small things, and this is a word coming out from the mouth of Jesus, then you cannot be trusted in big things. Whoever is dishonest in little things will be dishonest in big things. Kaya kayong mga kabataan, tayo lahat na naririto, lalong-lalo na yung nagsasabing maliit pa lang naman ito. Are you honest for that? At doon sa bagay na maliit, kung higit mo ng mahal kesa sa Diyos, ay lalo yan kapag lumaki. Lalo kapag naging naging daang milyon yan, no? You know, learning to trust God starts with your finances. Basahin nga natin. Learning to trust God starts with your finances. Saan nagsisimula ang ating pagtitiwala sa Diyos? With our finances. Marami kasi, Lord, I love you. Ibibigay ko lahat sa iyo. Ang buong buhay ko, Lord. Huwag lang ang wallet ko. Ayan. They separated their finances when it comes to serving God. But you know what? This is a word of Jesus Christ. Another word for trust is reliance. To rely on something is to depend on it. Confident rest for support. Trusting God in the area of finances is the smallest area of trust. Kung hindi mo mapagkakatiwalaan ng Diyos sa finances, that the Lord can provide your needs, then how can you trust Him for the bigger things? Because trusting God in finances is the smallest things of trust in the Lord. Yun po yung pinakamababa. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman po uso kasi ang pera doon sa langit eh. At saka yung mga ginto, pilak, diamante na pinapahalagahan ng tao dito sa lupa na nilalagay pa sa vault. Nilalagyan pa yan ng password, no? May nasa vault na, nasa password na, may gwardiya pa. No? Tapos may gwardiya na, nakalak pa yung pinto. Could you imagine? Ganun katindi ang kanilang pagpapahalaga ng mga diamante at mamahaling mga bato. Eh yung pinapahalaga ng tao dito sa lupa, kalsada lang sa langit, walang halaga yan. So if you cannot trust God, okay, for finances or on things that you need, how can you trust Him for salvation? How can you trust Him for eternal life? Do you believe that the Lord has given you eternal life? Then see, if you trust God that He prepared a room or a mansion for you in heaven, then you have to trust Him for the small things. When Jesus said in Luke 16:10, "He that is faithful in that which is least," He was calling money. Ang sinasabi ni Lord dito na ang mapagkatiwalaan sa maliit, ang sinasabi po niya rito ay tungkol po sa pera. That which is smallest. Yan po ang pinakamaliit. Now, ito pong mensaheng ito ay hindi po ito para lamang sa mga mayayaman. Maging sa mga mahihirap, maging sa mga middle class people, o anumang class ng tao. Class E, kung meron bang class F, o class Z na lang na tao, no? This message is for everyone. Kasi ang pagka-greedy ay hindi lang para sa mayayaman. Even the poor people, they can have greediness.
Alam niyo ba na kahit wala kang pera, kapag wala kang time sa Diyos at hindi mo pagkatiwalaan ang Diyos sa finances, ay meron ka rin pagka-greedy. Hello? So greediness is not just for the politician. It's not just for the rich people na parang walang panahon sa Panginoon at nagtitiwala sa kayamanan nila. Even for the poor. So Jesus is saying that trusting God with your finances is the smallest area of trusting God. It is the least use of your faith. See? Pinaka mababang paggamit ng iyong pananampalataya. If you aren't trusting God in your finances, then how can you trust Him with your eternal salvation or anything else? Using your faith for finances is the smallest use of your faith. Money is not the problem. Actually, our needs is not the problem. Where you put your trust is the issue. Kanino ka nagtitiwala? Are you trusting money or you are trusting God? If you cannot serve God because you are seeking for money, then nakikita kung ano ang laman ng puso natin. Ang liwaliwanag na ang sinabi ng Bible that if you're gonna seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things, yun po yung pangako ng Lord dun eh. Do you believe in the promise of the Lord? All these things, hindi lang money, all these things, lahat ng bagay na nais na makamtan ng mga taong wala sa Diyos, na kung bakit hindi sila makapaglingkod sa Diyos ay dahil ang kanilang panahon ay nasa mundo. The Lord says all these things, lahat ng kanilang mga pinagkakaabalan, all these things will be added to you who seek first the kingdom of God and His righteousness. Maraming ulit na po tayong din narinig yun. Yung iba bata pa, ngayon may anak na. And yet, hindi pa rin nalalakaran. Kaya kapatid, iba yung narinig mo, iba yung nilalakaran mo, at iba talaga yung pinagtitiwalaan mo. Ang sabihin ko sa inyo, masarap magtiwala sa Diyos at panahon na para maranasan natin ang katotohanan ng kapahayagan ng salita ng Diyos na kung ano ang sinabi ng Panginoon, ating lalakaran, titintigan, at panahon na para masabi nating tapat ang Diyos, tunay na totoo ang sinabi ng Diyos, at lahat ng sinabi niya ay tatamasahin ko, mapapasa akin ang lahat ng pangako ng Panginoon. Alam mo ninyo, hindi po tayo magiging bold, hindi po tayo magiging matapang na magsabi na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay, hanggat hindi natin pinagtitiwalaan at nilalakaran ang kanyang salita. You understand me? Praise God. The way God gets you to trust Him in the area of your finances is by asking you to give portion of what you earn back to Him. Pag sinabi ni Lord, no? Kasi from the very beginning they are giving God the glory by recognizing God the source of all their produce, of all their incomes. They recognize God. At nais ng Diyos na lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay i-recognize siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng kanilang mga increase, lahat ng kanilang produce. Whatever increase you have. Ngayon, kung hindi mo pagkakatiwalaan ng Diyos dyan, then how can you trust Him that He can bless you? Praise God. And now is the time for all the believers, lalong-lalo na mga taga-ever-increasing grace, to live, stand in this wonderful truth, wonderful promise of God. And I tell you, we're gonna go around the world preaching and sharing, proclaiming, testifying na ang salita ng Diyos ay totoo. Tatanungin ko po kayo ng masinsinan, buso sa puso, mga kapatid, maging po yung mga nakikinig sa atin online. Do you really want to experience the reality of God's Word? Gusto niyo bang makapagsalita ng totoong praise the Lord? Glory to God. God is
is faithful. He is a living God. Hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang salita. Tapat ang Diyos. Siya'y Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Gusto niyong maging buhay yung mga salitang yan sa bibig natin na hindi lamang po namumutawi dahil naririnig natin, kundi sinasabi natin dahil naranasan natin na totoo ang Diyos ay buhay at ang ating labi ay totoo na nagsasabi, praise the Lord, glory to God, hallelujah. And the word hallelujah is thank you, Lord. The word hallelujah is praise the Lord. Salamat, Lord. Buhay ka. Ang sinabi mo, nangyayari sa buhay ko. Lahat ng salita mo na nilalakaran ko, nangyayari sa akin. At mula noon, hindi mo ako pinabayaan. Sinabi ng salita mo, at yan ang nararanasan ko buong buhay ko. At sa buong buhay ko, kung ilang taon pa akong mabubuhay sa mundong ito, walang ibang pagtitiwalaan ang buhay ko, kundi ikaw. At ang salita mo ay maging buhay sa puso ko. Now is the time that we're gonna walk in the Word of God. So, the way God gets you to trust in Him in the area of your finances is by asking you to give portion of what you earn back to Him. And He promises to bless you back in return. Ito yun eh. There's a promise of God. There is a promise of the Lord. Sabihin nga mo sa katabi mo, there is a promise of God. At yung promise niya, ibibigay niya sa iyo, hindi lamang po kapatid kung magkano na ibigay mo. Kaya lang ganito yun eh, marami pong mga, para bang ginagawang paluwagan o di kaya parang investment ang Lord. Alam mo ninyo, with all of your heart, worship God. It helps you to remember that the power to get wealth comes from God, and it teaches you to trust God as your true source of prosperity. Trust the Lord that He is the source of your true prosperity. Alam nyo, ano ba ang tunay na kayamanan mo? Sino ang kayamanan mo? Dalawa lang yan eh. Ano ang kayamanan mo? Sino ang kayamanan mo? The blessing and favor of God are what makes us rich, not money. Ulitin ko mga kapatid. Ang nagpapayaman sa tao ay ang Diyos. Yung kanyang pagpapala, yung kanyang pabor, hindi ang pera. Hindi ibig sabihin maraming ang pera, mayaman ka. There's a lot of things that money cannot buy. Money cannot buy peace. Money cannot buy joy. Alam niyo kung bakit? Maraming may pera, hindi masaya. So ibig sabihin, hindi nakapagbibigay ng tunay na kagalakan ang pera. Sabi ng mga walang pera, totoo kaya yun? Sinabi na nga ni Solomon eh. Di ba? Pero siyempre, gusto ni Lord magkapera ka. Ang gusto ng Panginoon, pagtiwalaan mo siya. Kahit sa maliit na bagay na meron ka pa lang. Wealth is just a byproduct of God's favor. Tingnan nyo byproduct of God's favor. The real treasure is the blessing and the favor of God that produces riches. Ang ganda ng sinabi ni Lord kay Abraham. Ang sabi ni Lord, nung pinangako ng Panginoon ang tagumpay sa kanya at yaman, I am your shield, Abraham. Pag sinabing I am your shield, I am your protection. And then, the next word is, I am your great reward. Alam nyo, kaninang umaga, habang minemeditate ko yung word na yon, I'm crying. Lord, you are my shield. Pag sinabing shield, I am your protection, in other words. I am your refuge. No one can touch you. No one can destroy you. If God is your shield, no one can defeat you. If God is your shield, meaning you are protected and nothing to worry. Be at peace. Matulog ka na masaya, nakanganga kahit naglalaway. Wala kang katatakutan.
He is your shield. Shielded ka. Amen? Now, if you believe in this, that God is your shield, glory, hallelujah, then, ikaw ang pinakamasayang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Talo mo ang lahat ng mayayaman. At ito matindi, yung pangalawang sinabi niya, I am your great reward. Palakpakan natin ang Panginoon. Maaring hindi naintindihan ng marami yung I am your great reward. Ibig sabihin, yung iba, yung mga magagaling, nire-rewardan ng 1 milyon, nire-rewardan ng 2 milyon, 5 milyon. Dahil magaling sila. Amen? Kapatid, walang kapantay ng anumang milyong pera, dolyar man yan, o yen man yan, o anumang yan, kahit ginto pa yan, hindi niya pwedeng pantayan kapag ang Diyos ang reward mo. And the Lord says, I am your great reward. Hallelujah! Mga kabataan, mga nanay, mga tatay, lahat po ng mga nakikinig po sa atin, unawain po ninyo ang sinabi ng Panginoon, I am your great reward. Ibig sabihin, kapag naintindihan mo yan, naging buhay yan sa puso mo, magsaya ka, magdiwang ka, glory to God, tumalong ka sa tawa, sa tuwa, pumalakpak ka, sapagkat ikaw ang pinakamapalad sa lahat ng tao. Because your reward comes not from the earth, your reward comes from heaven, and He is the God who created the heavens and the earth, the most powerful one. Mula sa wala, nagkaroon lahat ng bagay, siya ang reward mo. Ibig sabihin, kahit ikaw ay wala, kapag ang Diyos meron ka, hindi ka mangangailangan. You will not be want. Everything you need will be supplied. This is the wonderful truth. Ano sabi ng Panginoon in Genesis chapter 12 verse 2? I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. Sino po nangako? Sino pong gagawa? Siya. I will, says the Lord, for you. And you shall be a blessing. Eto if you gonna trust the Lord, you shall be a blessing. Alam niyo ba ang gusto ng Lord? Hindi ka lang pagpalain. Gusto ni Lord maging pagpapala ka sa marami. Don't ever pray that Lord bless me. Na para bang ang gusto mo ay Lord pagpalain mo ako. No. Ang prayer mo yung sinabi po ni Lord dito, you shall be a blessing. Lord, gawin mo akong pagpapala sa bansang ito, sa lahat ng tao, kamag-anak ko, sa church ko, at sa lahat ng bansa sa buong mundo. Kasi kung ikaw po ay daluyan ng pagpapala, kapatid, ibig sabihin ikaw ang bagsakan ng lahat ng biyaya at pagpapala. You're not just blessed. And this is the promise of God. You shall be a blessing. Sabihin nga ninyo sa sarili nyo, I am a blessing to many. Especially in the church of God. Now, saan nagmula yan? Kay God. So, kaya nga pinost ko kanina God is your true riches. He is your great reward. Just make that alive in your heart. God is my true riches. Lord, you are my riches. If you confess, believe that God is your riches, expect that in everything you do will be blessed. You shall receive increase. You shall receive promotion. You shall have that multiplied income. Your business will grow and multiply. Why? Because you make God your wealth. You make God your true riches. Yan ang gawin natin, mga kabataan. Alam mo ninyo, gusto kong basahin sa inyo itong Luke 16:1-13. No? Sabi po rito, I want to read it in Tagalog. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kahit ipinatawag niyang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Ilulustay Kaya lahat na nanlulustay, eto pong kababagsakan, matatanggal.
No? Verse 3, sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko nang gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Verse 5, isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka, palitan mo, gawin mong 50. O, di ba? Ibig sabihin, kinalahati. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan, isulat mo 80. Nabawasan ng 20. Pinuri na, biri mo, basta nagalit yung amo. Doon sa ginawa ng kanyang tusong katiwala o manager. Sabi rito sa verse 8, pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasalibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kahit sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Sabi kasi rito nasa Bible yung salitang mandaraya Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Alam niyo ba na kapag naniniwala ba kayo na ang Diyos ang lahat na may-ari ng mundo? So ibig sabihin, yung lupain mo, yung lakas mo, lahat ng resources mo galing sa Kanya, tama? Ngayon, kapag umani ka, nararapat ba na bigyan mo yung may-ari? Ba't di kayo makaimig? Hindi naman kayo mandaraya. Nagtatanong pa lang ako, di ba? Nararapat ba na bigyan mo yung may-ari ng lupa kung halimbawa ikaw ay inararo mo yun, tinamnan mo yun, nag-ani ka, nararapat ba na bigyan mo yung may-ari ng lupa? Kung hindi mo binibigyan, sa'yo lahat, anong tawag doon? Mandaraya. Walang ganon sa AIG. Amen? Yung bang wala simpa ako. Naniniwala sila na ang Diyos ang lahat ng may-ari ng bagay. Ang sabi po ng Psalms 20 in the book of Psalms. And yet, they're not giving back the glory to God. They're not giving the portion to God. Katulad ng tusong katiwalang ito. Now, dito po sa 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Verse 13, walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kinamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Paano mo pinaglilingkuran ang kayamanan? If you have no time for God, seeking for money or seeking for things in this world. Kaya yung mga taong walang panahon sa Diyos, they are serving things in this world. Mga kapatid, panahon na para tayo po'y mamulat sa katotohanan at lumakad sa katotohanan. This is the time that we're gonna put our trust in the Lord. Why the master commend the wrongdoing of his steward? Bakit niya sinabi na the master told the dishonest manager that he had done a smart thing? Bakit sinabi niya na galing mo ha? Ang ganda ng ginawa mo ha? Pinuri pa ngayon nung amo yung ginawa ng kanyang katiwala. Yes, worldly people are smarter in their business with each other than spiritual people are. Okay, ito po yung una na ating pong matututunan.
The master had a revelation that his true wealth was the favor of God, not the money the steward was stealing. Bakit hindi nagalit yung amo na nalaman na niya na ninanakaw ng kanyang katiwala, yung yaman niya, yung pera niya, ba't di siya nagalit? Tapos nung gumawa ng kalokohan to, parang ang talino nito, smart to ba't di po siya nagalit? Alam niyo kung bakit? Kasi alam nung amo na ang pinagmumulan ng yaman niya hindi sa pera, kundi sa Diyos. At kahit tanggalin o kunin lahat ng tusong katiwala, ang lahat ng yaman niya, alam niya maraming bubukal at papasok na pagpapala, sapagkat ang yaman niya ay wala sa naninanakaw ng tao. Ang yaman niya ay ang Diyos. So if you know that your wealth is God, kahit minsan pinagluloko ka na, hindi ibig sabihin na natutuwa ka doon o di kaya kasi tinatanggal nga niya Kaya lang, kung bakit di siya nagalit, kasi alam niya ang pinagmumulan ng kanyang kayamanan. Hindi mo mananakawan ang taong ang yaman niya ay ang Diyos. Believe me. Alam niyo man na maraming nagpapatayan dahil sa pagnanakaw. Oy, siyempre, masakit kung ninanakawang ka. Hindi ko ibig sabihin na baliwalain yon. Kailangan tanggalin. Yung iba nga pinapakulong Kung may bitay nga, pabibitay pa Buti na lang wala. Kaya lang, huwag ka dyan mag-rely. Huwag mo dyan ubusin ang panahon mo na magmukmuk na para bang tinamaan ka na ng sama ng loob at diyan ka na mamamatay. Hello? No! Na anumang bagay na ninakaw ng kahaway sa iyo, ibabalik ng Diyos ng 70 ulit at makapupong ulit at hindi ka mawawalan sapagkat siya ang pinagmumulan ng pagpapala mo. Oh, believe that God is the source of all your blessing. Once the favor of God is in our lives, it cannot be stopped. I like that. Kita nyo? Once the favor of God is in our lives, it cannot be stopped. Pakisabi nga natin, I am favored. I am blessed. I am rich. It will never stop. My friend, once you are favored, it will never stop. Now, the Lord favors you. And the Lord says, this is the year of favor. As long as we keep believing, the blessings of God will keep coming. I love that. Are you a believer? Do you believe God? The blessing will keep coming. Riches can be stolen and property can be taken away, but no one can rob you of God's favor. God's favor in your life is priceless. Hindi kayang pantayan ng anumang yaman. I love that word. Pwedeng nakawin ng tao ang pera mo, ang ginto mo, ang anumang mga bagay dito sa lupa. Pero hindi pwedeng nakawin ng tao ang pabor ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Riches can be stolen and property can be taken away, but no one can rob you of God's favor. I love that. If you believe in this, pwede kang ngumiti, tumawa, humalakha kahit nag-iisa ka. Why? Could you imagine? Nananakawang ka, pero hindi niya pwedeng manakaw ang pabor ng Diyos. Hindi alam nung magnanakaw, hindi ka mauubusan sapagkat ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo at kailanman hindi mauubusan ng yaman ng Diyos. So why the steward's master commended him? Okay, bakit natuwa? Parang natuwa pa. Kinommend pa niya yung smart action nung kanyang tusong katiwala. Kasi nga, na-realize ngayon nung tusong katiwala na ang yaman na ninanakaw niya, hindi doon nagmumula ang kayamanan, kundi sa pakikipagkaibigan. The
steward finally realized that the true power of money is in using it to affect the future. Naisip niya, kahit ipamigay ko lahat ito, at isang araw mawalan ako, may tatanggap sa akin. Kapag ikaw ay nagbigay sa Panginoon, may tatanggap sa iyo. Nasa iyo ang pabor ng Diyos. The master wasn't commending the steward to the act of stealing. He was complimenting the steward for finally figuring out that money is a tool. Ang pera, kapatid, is just a tool. Kasangkapan lang yan. So money is only temporary. Sabihin nga natin, money is only temporary. Maraming tao noon may pera. Ngayon wala na siyang pera. Lumipat na sa katabi niya. Amen? Ganyan talaga yan eh. Dati, yung katabi mo ang may pera, ngayon, ikaw na may pera. O, di ba? It doesn't exist in heaven. Money doesn't exist in heaven. And you cannot take it with you when you die. Pero meron po mga inchik, no, kapag namamatay, nilalagay yung kayamanan, kabaong. Pagdating ng gabi, ayun, ginagapang ng mga magdanakaw. Paper, money, gold, coins, diamonds, and silver are all temporary. One day, they will be burned up. Listen to this. Pagdating ng Panginoon, lahat ng mga ginto, lahat ng papel, pera ninyo, ano man pong currency yan, sasakyan, bahay, everything in this world na pinapahalagan ng tao, according to 2 Peter chapter 3 verse 10, tutupukin ng apoy ang lahat ng yan. Kita nyo? Kita nyo yung bagay na pinapahalagan ng tao sa mundo? Kaya tama si Lord eh, huwag niyong mahalin ang mga bagay sa mundo. Mawawala lahat yan. Pag nasunog yan, wala na. Kaya, if you put your trust in the Lord, I tell you, magiging tunay na masaya ang buhay mo. The number one use of your money is to touch people's lives. Bakit tayo nagkakapera? Just to touch people's life. Just for you to become a blessing. Sabi ng Luke 16:9, it is important that you use the wealth of this world to demonstrate your friendship with God. See? Demonstrate your friendship with God. In other words, your relationship with God. Don't let money use you, but use your money in friendship with God. By winning friends and blessing others, then when this world fails and falls apart, your generosity will provide you with an eternal reward. You know, you can transform money into something that will never pass away. Yung mga pera natin, maliit man yan o malaki, kasi nga, Wag mong sabihin na hindi kapag malaki na pastor, hindi, kahit ngayon pa lang, kahit estudyante ka pa lang, kapatid, kahit binibigyan pa ka pa lang ng tatay mo, ng nanay mo, you must know how to handle your money properly. Just be a good steward and you must know how to invest it properly. Dahil kung hindi mo matutunan ngayon, hindi ka mapagkakatiwalaan ngayon na maliit pa lang, you cannot be trusted when you have a lot of money. I'm teaching this to you, my EIG family, my beloved, because God wants us to be a caretaker of His riches. The Lord wants you and me to live in prosperity here on earth. At bago ka mapagkatiwalaan ka muna sa malaki at maging totoo ang puso natin when it comes to money. Believe me. You know where I've been. You know my status when I am starting here. I keep on trusting God for everything. I trusted God for His favor. You know, lalong-lalo na yung mga nakasama ko na nagsisimula ako. Kaya kong maglakad, kaya kong mag-commute, kaya kong magmotor kahit gaano kalayo. Anumang sitwasyon, kaya kong gawin. I'm trusting God. At sa lahat ng sitwasyon ng buhay ko, ng pamilya ko, kahit minsan wala kaming kamakain, nagtitiwala kami sa Diyos.
And you know what? Hindi kami ginutom ng Panginoon. Ang pinakamahalaga dito, masaya na naglilingkod. Sabagat yun ang tawag natin sa Diyos. Sabagat tayo po'y tinawag na maglingkod. Hindi po tayo tinawag para makipag-compete sa sino man, kundi tinawag tayo to serve and proclaim the good news of the Lord. So you can transform money into something that will never pass away. By what? Investing it in the gospel and by using it to touch other people's lives. Invest your money in the gospel. Preaching the gospel. Kaya nga po yung pong sinasabi po ni Pablo doon sa Philippians chapter 4 verse 19 that the Lord will supply all your needs. Hindi po para sa lahat yung verse na yon. Ang sinasabihan po ni Pablo doon sa verse na yon ay yung pong mga sumusuporta, nag-i-invest ng kanila pong kayamanan, ng kanila pong income doon sa mission ni Pablo. If you're gonna read the previous verses, yung mga naunang mga verses, ay pinapasalamatan niya yung mga nagsusupply ng kanyang pangangailangan sa misyon sa pagpapalaganap niya ng ebanghelyo. Na sa kahit na minsan wala sila, pinipilit nilang makapagbigay. At kahit saan magpunta si Pablo, ipinapadala nila ng kanilang tulong. At sabi niya, the Lord will supply all your needs. So ibig sabihin, yung pong mga tao na nag-i-invest para sa gawain ng Panginoon, para po sa pangangailangan ng pagpapalaganap ng mabuting balita, that verse is for you. The Lord will supply all your needs according to His riches in glory. So treasure in heaven. You want to have a treasure in heaven? Matthew 6:19, don't save treasures for yourself here on earth. Moths and rust will destroy them, and thieves can break into your house and steal them. Instead, save your treasures in heaven, where they cannot be destroyed by moths or rust, and where the thieves cannot break it and steal them. Your heart will be where your treasure is. Mga kapatid, I want to close in this. Let your eyes be full of light. Look, gusto niyo maging malinaw ang inyong mata? You want to have light, full of light eyes? Sabi po dito sa Matthew 6:22, the only source of light for the body is the eyes. Subukan niyo pumikit. Ano makikita niyo pag pumikit kayo? Pastor, wala kami nakikitang gwapo. Diba? Ano pa? Wala kayong nakikitang liwanag. Tama? So kapag kayo pumikit, madilim ang iyong nakikita. Ito po yung sinasabi rito. The only source of light for the body is the eye. Kaya kapag nakakita po yung tao, maliwanag po ang paligid niya. Nakikita niya yung creation ni Lord. Now, if you look at people and want to help them, you will be full of light. Naintindihan niyo yun? Kapag tayo daw po ay nakatingin sa tao at tumutulong tayo sa kanila, sa kanilang pangangailangan at sa kanilang higit na kailangan, at yun ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, kung tayo po ay nagbibigay, nakikita natin ang pangangailangan ng tao. Ano bang pangangailangan ng mundo ngayon? Anong pangangailangan ng mga politician? Anong pangangailangan ng mga businessman? Anong pangangailangan ng mga tao sa paligid natin? They need the Word of God. They need to hear the message of the Lord. So para makarating sa kanila ang mensahe, we need then the finances to go with them. At sa mga pagtitipon natin ganito, we have a lot of expenses. Kapag nakita natin yung pangangailangan, ang sabi po rito, ang mata mo ay puno ng liwanag. Sabihin mo sa katabi mo, naliliwanagan ka na ba? Ngayon, kung hindi ka pa rin naliliwanagan, hindi mo pa rin nakikita yung pangangailangan, ang sabi rito, madilim ang iyong paningin. Verse 23, but if you look at people in a selfish way, ibig sabihin, wala kang pakialam sa tao. Mapa-impyerno man sila o saan man sila mapapunta. Wala kang pakialam. You will be full of darkness.
ang mata mo ay puno ng kadiliman. Kaya yung pong tao na hindi po nakikita ang pangangailangan ng kanyang kapwa, ang kaligtasan, ang mabuting balita ay dapat na maipaabot sa kanila. Ang ebanghelyo ay kinakailangan may parating sa ibang bayan, sa ibang lugar, ibang probinsya, ibang lalawigan, ibang bansa. If you have no concern for this, then your eyes is full of darkness. Puno ng kadiliman. Kaya kung wala kang bahagi sa pagpapalaganap ng pangangailangan ng tao at siya ay walang iba kundi ang ebanghelyo na siyang Great Commission na siyang ipinaabot ng Panginoon, then your eyes is full of darkness. Yan ang sabi rito, you will be full of darkness. And if the only light you have is really darkness, you have the worst kind of darkness. Yung mata mo na nga lang ang liwanag ng katawan mo. Hindi mo pa nakikita ang pangangailangan ng tao. Hindi mo nakikita ang pangangailangan ng church. Hindi mo nakikita ang pangangailangan ng pastor mo. Hindi mo nakikita ang pangangailangan ng ebanghelyo. Then your eyes is full of darkness. That's what the Bible says. Na parang you're just looking people in a selfish way. Parang sarili mo lang ang nakikita mo, kapatid. This is the time that you're gonna open your eyes and have a light, full of light eyes. Glory, hallelujah. Now, there are 3 main points to learn. Number 1, money is the smallest thing to trust in what God can do. Will you say amen? Number 2, money is not our greatest asset. As long as you have God's blessing, wealth will find you. I pray, Lord, that everyone listening might understand what I'm talking here. And number 3 is this: wise people invest their money in the future by touching people's lives through financing the propagation of the gospel. May the Lord open your eyes for the needs of the people. May the Lord open your eyes for the needs of the church. May the Lord open your eyes and give light to your eyes for the needs of the workers, the needs inside the church. This is the time that the church, their eyes might be open. And that's what I pray. And my prayer is this: this is the time that people may trust God for their finances and act on what the Bible says. The Lord will bless you. I tell you, your life will never be the same again if you're gonna trust God. Shall we all stand up, please?